Salam everyone! Magandang araw sa lahat ng aking mga viewers. Ito na naman tayo mga sisi. Ay, tinitingnan ko itong mga tanim ko. Tapos, nagkuha na rin ako ng malunggay at tanglad para magluto tayo ng tinula ngayon. Ang panahon po dito ngayon sa lugar namin dito sa Lahore ay medyo mainit pa man talaga mga sisi. At sobra na po ang humid. Pero next month yata is hindi na masyadong mainit. Pero ano na, para bang umuulan na, ganun mga sis. So, napaka-importante po talaga para sa ating mga Pilipina na kumakain ng malunggay. Ayan, kasi feeling ko mga sis is namumutla na ako. So, ito, nagluto na naman kami ng native chicken. Tapos mga sis, mayroon pala akong customer, isang lokal na Pakistani. So binigyan niya ako ng drawing kung ano yung tatahiin ko. So dinala nila yung tela nila, tapos binigyan niya ako ng details ng mga design niya. Siya po ang nag-drawing nito. So, dito sa Pakistan, nakaugalian na dito na ang mga tao ay nagbibigay ng damit nila, yung pangsukat nila. So, ito ang paraan ng kanilang pagtabas dito mga sis. Which is, napakatalino talaga nila, no? So, wala nang pattern. Ilapag lang natin kasi lows kasi yung damit maluwag ba. So, ganito lang. So, ang gusto niya is A-line. So, ganyan yung tabas ng A-line mga sis. Tapos gusto niya is medyo fit sa kanyang waistline. So ito pala yung kanyang sleeve at napakaano sisi ang yung ito trouser niya. Ayan, napakabusisi kasi kailangan talagang i-hand stitch buong border niya. Ganito talaga oh. Mga design nila dito sa Pakistan is napakatagal gawin talaga. Ayan. Ito po yung natapos kong tahiin na damit ng aking customer. Masyadong matagal po na oras na ginugol ko dito mga sis. Umabot siya ng 6 hours. Oo, ayan. So, napakabusisi talaga mga sisi ang mga design dito. Pero kapag isipin mo talaga yung bayad ng tahi nila, masasakit talaga ang ulo mo. Kasi kung sa pera lang natin ay hindi umabot ng 200 ito mga sis, yung labor niya. Oo. So, ito na mga sis ang kanyang pinatahi sa akin na hindi dapat tahiin sa makina yung kanyang mga ganito, mga hem, mga borders. Tapos yung mama din niya ito. Kaya talaga mga sisi ay iniiwasan ko talaga na tumanggap ng customer na Pakistani. Kasi busisi sila sa mga tahi. Oo. Lalo na yung kamayin talaga. Oo, tapos napakamura lang nga. Kaya umiiwas ako. So, ito mga sis, lalabas pala kami kasi nga napakabusisi ng aking customer. So, mayroon siyang binigay sa akin na design tapos kailangan naming pakulayan. Iday ba mga sisi? Yung bang pakulayan yung tela. Yung tela mga sis ay kailangan mo dalhin sa shop. So, huminto si Mr. dito at kami ni Yusuf ay naghintay dito sa labas ng bangko. Medyo makulimlim sa panahon na ito. Parang uulan pero hindi naman tumutuloy yung ulan. So, ito na nga mga sis at naisipan namin kumain din. So, huminto kami dito mga sis. At ayan, yung nagkulay ng tela ng customer ko. So, kumain kami ng tinatawag nilang gulpapa. So, dito kami umupo sa may gilid mga sisi. Iba kasi dito sa aming lugar mga sis kasi hindi masyadong masaya yung mga tao kapag nakita nilang nagbi-video ka. Kaya kailangan talagang mag-ingat-ingat. Oo, ganyan talaga dito mga sisi. So ito yung tinatawag nila na golpapa mga sis. Ayan. Yung brown na kulay ay sampalok po iyan mga sisi. Tapos bilog ito pero hinati-hati ko kasi kapag binuo mo kinain ay hindi talaga papasok lahat sa bibig mo. Kaya hinati-hati ko. At ayan, umuwi na po kami mga sisi kasi medyo makulimlim na. So, nung dumating ako dito sa bahay, ay ito pala yung ginagawa ko. Nilinis ko yung kabilang kwarto kasi may bisitang dumarating.
So, ito na mga sisi, ang kabilang kwarto pala mga sis ay para po talaga ito sa mga bisita. So, lahat ng yan, yung mga kortina ako po ang nagtahi. Tapos, yung mga bedsheet din. So, dito din sa kwarto namin, nagpalit na rin ako ng bedsheet. Ayan. So, kailangan talaga na every week kang maglinis ng general cleaning dito kasi sirado lahat ng mga bintana pero ang yung alikabok talaga ay every time talagang pumapasok. Kapag hindi ka naglinis ng isang araw, grabe ang alikabok dito talaga sa amin mga sisi. At medyo mainit po talaga dito sa Pakistan mga sis. Assalamualaikum, hello po sa lahat. So, nandito pala ako sa aking tahian. Ayan, napakagulo pa kasi napaka-busy po natin ngayon. Marami pa po akong customer. So, ito pala mga sisi, 5 set po iyan. I-deliver ko iyan bukas. At yun nga, na-distract po yung ano ko mga sis, schedule ko kasi mayroon kasi akong isang customer din na Pakistani. So, parang palagi silang nagmamadali. So, ang lugar namin dito mga sis ay medyo mainit. So, ayan, napakatahimik pa. Ayan, kasi tulog pa ang mga tao. Oo. Dito kasi sa bahay, ay gaya ng sinabi ko, ang mga tao dito ay gigising ng matagal. Mga 12 noon. Yan ang nakaugalian dito mga sis. Hindi yan katulad sa atin sa Pilipinas na gigising ng mga amaga para mag-breakfast. No, hindi sila ganyan. Oo. Kakain yan mga alas 12 na, minsan alauna, ganon talaga. Pero ako talaga mga sisi, usually, kumakain ako ng breakfast talaga kasi may mga customer ako. So, ayun mga sis, wala na kaming tagalinis dito sa bahay. Ganyan talaga dito mga sisi. Mahirapan kang maghanap ng katuwang mo sa bahay. Kung may trabaho ka, mahirap maghanap ng katulong dito na maaasahan dito sa Pakistan. Oo. So, kapag mayroon kang katulong, ay bigla silang magdi off na ilang araw. Tapos, minsan magdadabog. Minsan, hindi maglinis ng maayos. Kaya yun, nawala na. So, yun, dating gawi, ako na naman ang maglilinis habang hindi pa ako nakasalang dito sa makina ko, ay naglilinis muna ako, nag-prepare ng breakfast ng mag-ama ko. Yun lang ang routine ko dito sa bahay. Dito naman talaga sa Pakistan mga sis, ang mga tao dito ay hindi sila, yun bang mga lokal ba? Hindi sila mahilig sa vlogging. Oo. Kunti lang ang nagba-vlog dito na mga lokal talaga. Ano sila, hindi sila mahilig magpa-expose. Palagi silang naka-private. Kaya mostly talaga sa mga Pilipina na kapag asawa ng Pakistani ay bihira lang po talaga na yun bang humihingi ka ng permiso sa asawa mo na mag-vlog. Ako kasi dati, nung sa Abu Dhabi pa kami, nag-start na akong nag-vlog. Mga 2019. Tapos, ano yun, COVID time. That time, hindi ako pinapayagan na haharap sa inyo sa camera. Pero, nung nandito na ako sa Pakistan, okay na ni Mister. Oo. Kaya, gano'n naman talaga kapag mag-asawa kayo, marami talagang mga pagsubok na daraan sa inyo. Oo, pareho lang yan din ang buhay natin. Iba-iba naman talaga ang buhay natin mga sisi eh. Pero marami din akong mga natutunan nung bago pa lang ako nag-vlog, nag-a-adjust pa din ako. Oo. So, marami na rin mga Pilipina dito na natutong mag-vlogging. So, ayun ang mga sisi. Mayroong party po dito sa Pakistan na nagla-lockdown. Mayroon kasing kaguluhan na nangyayari parte banda sa Kashmir. So, nagla-lockdown sila. Ganyan talaga. Maaapektuhan talaga. Actually, nangyayari din ito sa naganap na nagsimula na naman yung gira-gira, ganun ba?
Hindi dito sa Pakistan, kundi dati pa rin no, sa Iran, ganun. So, minsan, nag-smart lockdown dito sa lugar din namin. Kailangan ang mga shop ay mag-close na, 8 p.m., ganun. Noong nakaraan din, ganun din nangyari. Tapos bumalik, yun, nag-normal kami. Pero ngayon talaga, yung party dito sa Pakistan, sa Kashmir, na nagla-lockdown ay ibang usapan din yan. Meron kasi silang kaguluhan doon. Kaya nila-lockdown nila. So, hindi natin maiwasan iyan. Kaya next month talaga ay babalik na ang ulan. So, dito talaga sa Pakistan, mga sisi, meron ding mga pag-usapan natin yung mga bakla, ganun ba mga sis. Alam niyo po kasi, ang Pakistan po ay marami po talagang mga pamilya dito na napaka-conservative talaga mga sisi. Napaka-importante sa kanila yung kanilang dangal, o respeto, reputasyon sa pamilya. So, gusto ko lang i-explain sa inyo na may mga pamilya talaga na as in napaka-conservative. Oo. Kahit para bang mataas yung pride nila sa reputasyon. Kahit anong nangyari doon sa loob ng bahay ay bawal iyan malabas. Na kahit ano pa yung mga pangyayari basta makasira sa kanilang reputasyon, bawal iyan. So, pamilya is pamilya lang talaga ang nakakaalam. So, yun na mga sisi, pausapan natin yung mga bading. Kahit saang mundo ka, kahit saang country ka, mayroon naman talagang mga bakla, mga sis. Yung mga gay ba, mga tumboy, meron din niya doon, dito sa Pakistan. So, kapag sa isang pamilya, lalo na kung napaka-conservative, pag nalaman nila may membro sila na bading na anak, tapos yun, nagpapakita ng galawan, magagalit talaga yung pamilya. Yung iba naman ay yung marami yang mga story dito. May isang ang vlogger na bakla siya ba. Tapos, ano siya, sikat yan. Makikita niyo yan sa YouTube. Inano siya, tinakwil siya ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ama. Kasi bakla siya. So, ang mga bakla dito mga sis ay wala silang masyadong makukuhang simpatiya sa pamilya at lalo na sa pag-ano ng trabaho, para bang kinukuhanan sila ng ganon na respeto sa ibang tao. Kaya yung mga bakla talaga dito mga sisi, mostly nasa mga kalsada talaga sila, ay naglilimos. Naglilimos sila. Tapos mayroon din mga belief dito na kapag humingi sila ay yung ibang tao ay nagbibigay talaga mga sis. Ano kasi yan dito, parang kultura na nagbibigayan, ganun ba? Kasi ang paniniwala nila kapag pinagsabihan ka daw ng bad prayer sa bakla ay or i-prayer ka sa bakla ay tatanggapin daw. Oo. Yun ang mga belief nila. Kaya yung iba talaga ay nagbibigay. Minsan may mga bakla din na sumasayaw sa bahay, binabayaran. Dati sa lumang bahay ay may bakla talaga doon na every week ay kumakatok. Oo, minsan sabi ni Mr. dati daw ay pinapasok nila at binabayaran at sumasayaw ito. Parang nagbibigay ng entertainment, masayaw lang. So, meron din dito na mga bigating bakla na yung mga mayayaman talaga ay binabayaran sila ng may mga events for entertainment only. Sumasayaw sila tapos nagsha-shower na yung pera, binibigyan ng pera. Ganun ba? So, kapag ang isang pamilya ay nalaman nila yung anak nila ay may karelasyon na bakla, mostly kung nakikita ito sa social media, may pamilya talaga na para bang nagko-contradict sila. Kasi para sa kanila is kahihiyan iyon. Mayroon kaming kasamahan dati nung nag-work ako sa Abu Dhabi. Oo. Yung Filipino designer ay nakipagrelasyon sa isa ding trabahante na bakla bakla ang ating kabayan na designer. Tapos yung karelasyon niya is Pakistani, napakagwapong bata.
bata pa din that time. So, ako that time is 26 years old pa nung nandun ako sa Abu Dhabi first time. So, yung kapatid niya ay nandun din, kapatid ng lalaki. Tapos, nung nalaman ng mga magulang, yun ang ginawa ng kanilang anak sa Abu Dhabi na nagpagrelasyon sa bakla. Pinapauwi nila ito. Nung umuwi na dito sa Pakistan, pina-arrange marriage ng kasal. Nagwawala pa yung bata. Oo, nagwawala. Para pa siya nabaliw sa kabayan nating bakla ba. Galit na galit talaga yung kapatid ng Pakistani talaga. Baka daw ginamitan ng black magic, ganun baka. Kasi nga yung kapatid niya is parang nababaliw ba. Oo. Gustong-gustong bumalik doon sa Abu Dhabi. Ganun. Kahit ikakasal na siya. Na-inlove na talaga yung siloso nga eh. Dumating sa punto na doon nag-aaway sila sa CR nung sa bakla kasi nagsiselos yung Pakistani. Oo, nagwawala doon sa CR. Kaya yun ang rason talaga na pinapauwi sa Pakistan. Kasal. So yun na, kinasal siya dito sa Pakistan. Kaya hindi talaga natin maiwasan talaga na makipagrelasyon ng ganun. Pero ang pinakamasakit lang talaga na mangyayari ay contradict talaga ang pamilya. Oo. Puwera na lang kung mayroong isang pamilya na masyadong mahal nila yung anak nila at parang okay na lang sa kanila. Pero mostly kasi dito napaka-conservative talaga. Kahit na na yung lalaki para bang in love, ganun. Kaya masakit na katotohanan talaga. Yun talaga ang pinakamahirap kapag ang anak mo ay ganun, tinatanggap mo. Kasabi ko sa asawa ko ay hindi naman nila iyan para bang hindi nila yun bang pinipilit yung sarili nila. Kasi buong mundo mayroon naman talagang ganyan sa iba't ibang bansa, di ba? So kailangan natin silang intindihin. Hindi rin madali yung karanasan nila. So napaka-conservative. Kasi nga kahit kapag asawa sila ng foreigner, yung iba talaga ay kumukontra yung pamilya, hindi tumatanggap. Kaya oo, maraming mga gwapo talaga dito, first time nating makita. Pero kapag matagal na kayo nakatira dito sa Pakistan ay parang normal na lang. Oo. Tapos pag matagal ka na ha, for example for me, 4 years na ako dito, more than 4 years. So pag dumating na nung nauwi ako sa Pilipinas, parang yung mata ko napaka-cute nung makakita ka ng kabayan, ganyan ang mukha, ganun ba? Para kang na ano ba, totoo pa lang sinasabi nila, iba yung paningin nila sa mga foreigner. O, para na kasing nakakaumay na din yung puro na lang mga matatangos na ilong makikita mo talaga kahit saan ka mapunta. Meron talagang mga lokal dito na sobra talagang haba, ang tangos ng ilong talaga. Oo, grabe talaga. Sabi ko sa sarili ko talaga, mga sis, parang kinuha niya lahat ng ilong. Kaya siguro walang naiwan sa ilong ko. Yun talaga, may nakita talaga ako. Sobrang haba ng ilong ng babae. Talaga, umuumbok talaga ganun. Pero hindi magandang tingnan. Kasi kapag sobra talaga, hindi talaga magandang tingnan. Oo. Meron din, tama lang, yun talaga. Cute tingnan sa kanila. Sabi ng asawa ko, ang maganda daw ay yun daw malaki ang mata, tapos sakto lang yung ilong, yun ang ano sa kanila, maganda sa kanila yung malaki ang mata. Para naman sa ating Pilipino, ang gusto din nating singkit ang mata, o diba? Ayaw nila ng mga singkit na mata. Na-attract sila sa mga malalaking mata. Oo. Beautiful daw yun, para daw manika. Sabi ko sa kanya, hindi naman maganda kapag malaki ang mata. Oo, kasi noon sa Pilipinas, kapag malaki ang mata mo, binubuli ka pa na flashlight. O, diba? So, yun ang mga sisi. Yun talaga ang pinaka iniiwasan. At mahirap talaga kapag sa isang membro na pamilya ay mayroong ibang kasarian, ay mahirap talaga. Ang bata ay magtatago-tago. Kasi pag lumabas yung kulay mo, bakla ka, tumboy ka, tapos magsusuot ka ng babae dyan na, ay, takwil ka sa pamilya. Kaya ang hirap talaga kapag mayroong ganun. Kaya napaka-importante kasi sa kanila dito na pag ang anak mo ay nasa tungtong na ng age na 20,
yung mga magulang talaga ay nag-prepare na iyan para i-arrange marriage ka. Mm. Pero may mga pamilya din na nag-aasawa ng love marriage. For example, yung anak mo ay nag-aaral ng kolehiyo sa university, tapos mayroon siyang nakilala. So, ang ginagawa ng mga yan, mayroong pamangkin semester na nakasal na love marriage. So, ang ginagawa, yung anak ay magsasabi na mayroong pupunta sa bahay. Oo. Ang lalaki ay pupunta yan sa bahay ng babae para mag-propose ng marriage sa magulang. Oo, ganun talaga. Napaka-formal lang kanilang mga kultura dito about sa ganyang mga bagay, mga sis. Kaya nakikita ko talaga mas maganda naman talaga na ganyan na pagdating sa pag-aasawa ay involved ang mga magulang. Yun talaga ang pinaka-formal na mangyayari at maganda talaga. Kaya marami kang makikita na mga kultura or mga tradisyon nila na parang napapabilib ka din. Kasi sa totoo lang, kasi kagaya ko, nakapag-asawa na, dumaan din sa hindi magandang relasyon. So, naisip ko talaga na mas maganda talaga yung tradisyon nila. Kasi yung mga magulang talaga ang magdidesisyon na maghahanap para sa'yo, tapos tatanungin ka kung nagkagusto ba kayo sa isa't isa. Yung involved ang parents ba. So, yung pag-aasawa ninyo ay may blessing, tapos pag kinasal na naman kayo, ay yung mag-asawa ay makastart talaga ng magandang buhay. For example, pag kinasal ang barat, yung wedding talaga, ang gagastos niyan is yung babae. Tapos, syempre, pag may anak ka na babae, mga sis, ay kailangan mo talaga yung mag-savings ka talaga para sa anak mo, para sa kasal niya. Kasi yung anak mong babae, siya yung magdadala ng mga appliances sa bahay. Ngayon, napakamahal ngayon mga sisi. So, kailangan mo talagang ano ka, depende yan sa status ng buhay Mga, kailangan mong mag-ipon ng mga 1 million para sa anak mo. 1 million sa pera nila para yan sa kasal ng anak mo. Kasi, iba sila kapag kinasal. Oo, bunggang-bungga. 3 beses gagastos. Tapos, bibili pa yan ng appliances, gaya ng ref, gaya ng TV, sofa, mga washing machine, mga, yung iba pa, mayroon ding mga lalagyan ng mga plato, tapos kabinet pa sa damit. O, di ba? Yung mga mayayaman talaga, sobra. Makabigay. Kaya, kapag may anak kang babae, kailangan mo talagang paghandaan iyan. Hindi yan katulad sa atin na, okay, pwede na kayong magsama. Mapakasal kayo sa civil. Dito, hindi yan pwede. Meron din namang nagpa-secret marriage, pero hindi naman lahat. Pero formal talaga mga sisi, nakasalan dito ay napaka-gastos. Napaka-gastos mag-asawa dito sa Pakistan. Sobra. Oo. Minsan nga tinatanong ako ng asawa ko kung inshallah daw yung anak ko ay about sa marriage. Ano daw yung pipiliin ko? Siyempre, pipiliin ko din yung Muslim na babae. Tapos, kailangan talaga na okay lang naman sa akin na Pakistani, pero ayaw ko kamag-anak nila. Gusto ko yung asawa ng anak ko ay hindi niya blood related. Alam niyo naman tayo mga Pilipino. O, di ba? So, yun lang talaga mga sisi. So, dito sa Pakistan, masasabi ko lang talaga, kung mayroon lang talaga akong sariling pera na malaki, ganun, na makapag-start talaga sa Pilipinas, na alam niyo na, free ka sa financially, mas pipiliin ko talaga magstay sa Pilipinas. Dito sa Pakistan, okay lang naman magstay dito kapag marami kang pera. Oo, okay lang naman dito. Pero, doon tayo na doon tayo pinanganak sa Pilipinas. Siyempre, iba yung pakiramdam. O, diba? Iba yung pakiramdam na doon ka talaga lumaki at pinanganak.
Oo, iba naman kultura natin doon kaysa dito. Dito sa Pakistan, sa second option lang kasi nandito yung asawa ko, tapos yung anak ko ay dito na rin. 4 years na siya dito. Yun talaga. Okay lang naman dito sa Pakistan, safety lang naman lahat-lahat, wala namang problema. Oo, nasa atin lang iyan kung saan tayo pamilya. Ang ano lang talaga na minsan talaga ay yung utak ay parang naghahanap din ng sariling atin. Ganon talaga mga sis. So, yun lang mga sis ang masishare ko sa inyo na video na about dito sa Pakistan. Kasi alam ko marami namang mga nag-ELDR dyan, ng mga Pilipina na kabayan natin. Oo, ang masasabi ko lang talaga, kapag ini-invite kayo ng mga boyfriend nyo online, ay pag-isipang mabuti. Kasi kapag once na makapasok ka dito, tapos mag-asawa na kayo, ay tapos hindi, walang plano na makabalik ka. Yung iba hindi na naka-exit kasi nga yun na, dito na tumira sa Pakistan. So, pag-isipan ninyong mabuti talaga iyan, as in, pag-isipan talaga. Oo, kilalanin nyo muna yung tao kasi online nyo yan nakilala. Mostly po dito ngayon na nagchat-chatting, marami na yan, di ba? So, pag-isipan ninyo na ang lalaking ito talaga ay seryoso sa inyo. Hindi yung ikaw yung nag-i-effort, naghahanap ng paraan. Pumupunta ka dito sa Pakistan para ma-meet mo siya. Mag-ingat ka talaga. Wala namang imposible kapag nag-ingat tayo mga sis. Kasi pag sinulong mo yung naghahanap ka ng partner, ay hindi na yan pwede ibalik. Forever na yan. Kaya mag-ingat palagi talaga. Yun lang ang masasabi ko mga sis. Kasi hindi mo talaga maiiwasan at hindi mo makilala isang tao kahit online lang. Oo, sa akin nga 4 years. Doon na nakita ang lahat-lahat ng mga ugali nung magsama na. Maraming adjustment. Lalo na kapag language barrier, tapos tradition din, ganoon ba? Kaya pag-isipang mabuti talaga. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng inyong suporta mga sisi, sa lahat ng aking mga solid viewer noon pa. Maraming salamat sa inyo at hanggang sa muli. Allah Hafiz!